isang lokal na bakery, unti-unting nagsisidating ang mga suking mamimili. Iba't ibang klase ng tinapay ang mapagpipilian. Nandyan ang putok, Spanish bread, ensaymada, cookies, crinkles, at iba pa. Pero ang hanap ng tiyan ng mga Pinoy umaumaga? Pandesal. Pandesal. Ang mainit at fresh na pandesal. Pero paano nga ba ginagawa ito? Una munang hinahanda ang mga sangkap. Kinakailangan ng 45 kilos na harina, 10 kilong asukal, 600 grams na asin, 100 grams na pampaalsa, 3/4 kilong mantikilya o margarine, 2 kilong mantika o lard, at 1 timbang tubig. Una munang pinagsama-sama ang mga dry ingredients at saka ilalagay ang tubig. Hahaluin. Mano-mano lamang ang kanilang paghalo. Matibay na braso ang kailangan para sa gawaing ito. Muli itong hahaluin sa isang machine at imamasag gamit muli ang mga kamay hanggang sa maabot ang tiyak na consistency ng dough. Papaalsahin. Makalipas ang 1 oras, babastunin na ito. O sa madaling salita ay bibilugin. Bubudburan ng kaunting breadcrumbs para sa unang coating at saka pansamantalang ihihilera sa malalaking kahoy na tray. Lilinisin ang mga ginamit na tray mula sa mga unang tinapay na ginawa. Puputol-putulin na ang mga ito. Muling bubudburan ng breadcrumbs at isasalansan sa mga tray. Ang bawat tray ay naglalaman ng 20 pirasong dough. Papaalsahin uli ito hanggang sa lulutuin kinabukasan ng madaling araw. Ang oven ay ipipreheat muna ng 15 minuto. Para sa unang batch, 6 na tray muna sa ilalim na bahagi ng oven ang lulutuin. Sa ikalawa at sa mga sumunod na batch, 1 dosenang tray ng dough na ang naluluto. Ang mga nasa itaas ay yung mga maluluto na. Sa ilalim naman ang mga bagong lagay. Pag naluto na ang nasa itaas, maaari nang ilipat dito ang mga tray na nasa ilalim. Uulitin ang ganong proseso hanggang sa maubos ang mga ito.